Mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome na muli sa ating pag-aaral sa Messages to Young People. Ayan. Makikita nyo po sa aking likuran, sa aking tabi, ang screen, mga kapatid. Nasa chapter 52 na po tayo ng Messages to Young People entitled Student Loyalty. Ayan. So makikita pa lang natin sa title pa lang mga kapatid, kailangan pala talaga yung loyalty bilang mga estudyante. True love for God is shown in daily life. So yung tunay na pag-ibig ng Diyos, araw-araw dapat nating ipakita sa Kanya. Sa ating mga gawain, sa maliliit na negosyo, sa maliliit na tungkulin, sa ating tahanan, sa sambahayan, sa buong sanlibutan. Yung tunay na pag-ibig ng Diyos ang ipakita natin araw-araw. Students who love God must live out their faith, not just profess it. So hindi lang tayo taga-angkin na nagmamahal o minamahal natin yung Panginoon. Kasi nga sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. At sabi dito sa Bible verse natin sa James 1:22, be doers of the word and not hearers only. So marami tayong napapakinggan, marami nang nakakarinig ng mensahe, pero ang pinaka-epektibo sa mata ng Panginoon, kung ikaw ba ay taga-sunod din. Kaya nga kailangan sumunod ka din, wag na lang tigpakinig, tagapakinig lang. Sabi sa Signs of the Times, mga kapatid, open the door of your heart, and Christ, the heavenly guest, will come in. Are there any here who feel rich and increase with goods and in need of nothing? So ito po yung katanungan sa atin. Nabuksan na po ba yung ating puso para makapasok si Kristo at maipakita po natin yung pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay? So mga kapatid, huwag po tayong parang feeling natin okay na tayo, wala na tayong depekto, hindi na tayo nagkakasala. Mga kapatid, nakakalungkot isipin kung ganun yung pagkakakilala natin sa ating sarili. Sabi pa dyan, are there any here who feel whole and do not realize their need of a physician? Meron ba sa atin dito na okay na ako? Di na ako nangangailangan ng manggagamot? Di naman, okay lang, wala na. Di na tayo nangangailangan ng tagapagligtas? Meron ba sa atin? Minsan yan talaga yung nafe-feel natin, mga kapatid. They must fall upon the rock and be broken, or the rock will fall upon them and crush them to powder. So kailangan tayong mahulog sa bato, si Kristo, na makilala natin ang ating mga sarili na tayo po'y mahihina at nagkakamali at nagkakasala at nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Why cannot we take hold of the righteousness of Christ this very day? So bakit di natin panghawakan yung katwiran ni Kristo ngayon sa ating panahon while we have time? While we have time to obtain that mercy. There are many of you who profess to believe the present truth, but do you believe in Christ as your personal Savior? You may have a nominal faith, just such a faith as the people had who crowded about Jesus in the streets of Judea, but this faith will not connect you with Him. So, nakakatakot, nakakalungkot isipin na kung yung pananampalataya natin ay hanggang sa salita lang, na naniniwala ka sa Panginoon, pero kapag panahon na nga sinusubukan ka, nawawalan ka na ng tiwala sa Kanya, nakakalungkot isipin mga kapatid. Suddenly, yan talagang nangyayari sa atin, di ba? Kahit sa akin personally, parang nawawalan yung pananampalataya ko sa Panginoon. Kasi naniniwala ka lang sa panahon na maganda yung buhay mo, pero sa panahon ng krisis sa buhay mo, naapektuhan din ba yung pananampalataya mo? So yan yung pananampalatayang hindi nakakonect sa Panginoon. Kasi kailangan talaga nating ihingi sa Panginoon yung pananampalataya na ko-connect sa Kanya, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, self-control and strong principle. Ito po yung dapat nating maangkin sa ating sarili. Yung self-control natin, mga kapatid. A faithful student develops discipline and firm spiritual values. This helps resist peer pressure and temptation. So, kailangan talaga yung katapatan bilang mga manggagawa, bilang mga estudyante, ay ma-develop sa ating sarili na may disiplina tayo para sa ating spiritual na kaugalian. Sabi sa 1 Corinthians 9:25, every man that striveth for the mastery in temperate in all things. Mga kapatid, in all things. Kailangan talaga tayo maging mapagpigil sa ating mga sarili, sa lahat ng bagay, sa pagkain, sa inumin, sa lahat, mga kapatid, no? May mga Bible verse tayong paulit-ulit na dinidiscuss sa atin dito sa chapter review natin sa Messages to Young People. But napakaganda, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na lahat ng taong nagsisikap ay kailangang maging mapagpigil sa lahat ng bagay.
Sabi sa Bible Echo, September 1, while cultivating the mind, the student should also be led to cultivate uprightness of heart, loyalty to God, that he may possess a character like that which Joseph possessed. So ano yung buhay ni Joseph? Ano yung naangkin niyang pananampalataya? Ano yung naangkin niyang karakter? Na sumusunod siya sa Panginoon na kahit ano man yung nangyari sa kanya, pumunta man siya doon sa harap ng hari, pinakita niya yung katapatan niya sa Panginoon. Then they will scorn the thought of yielding to temptation, fearing to sully with their purity. Like Daniel, they will resolve to be true to principle, to make the very best use of the intellect with which God has endowed them. So nakikita natin, pinapakita dito na kagaya ni Joseph, like Daniel, kasi sa buhay ni Joseph, di ba, na-tempt siya. Binigyan siya ng temptation, pinahintulot sa Panginoon sa kanya yung temptation na yun. Pero, he stand the principle. He really faithful to his God, mga kapatid. Like Daniel then, they will resolve to be true principles. Naging tapat siya sa prinsipyo ng katotohanan. Purity like Daniel. So, under the influence of genuine religion, the intellect expands, that thought broadens. So, lalawak po yung ating pag-iisip kapag lalong-lalo na kapag sumusunod tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo tagapakinig, kailangan ding tagasunod din. No one can be connected with the God of wisdom and not develop in mind. So, mga kapatid, kung meron tayong connection sa Panginoon, meron tayong relasyon sa Kanya, personally sa sarili natin, madedevelop yung mind natin. At ang ating pag-iisip, magkakaroon tayo ng pag-iisip na gaya ni Kristo na sinasabi sa Bible na, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ito yung ninanais ng Panginoon sa atin, na magkaroon tayo ng pag-iisip na makalangit. Pag-iisip na gaya ni Kristo. Through faith in Christ, we become endowed with power to lead other souls heavenward. So, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating relasyon sa ating Panginoon, mas marami tayong maidadala sa paanan ni Kristo papunta sa langit, mga kapatid. Napakaganda, no, sa ating pag-aaral. Next, standing firm in temptation. Kung may relasyon ka sa Panginoon, makakatayo ka sa temptation. Loyalty to Christ means staying faithful wherever you are. School, boarding house, etc. Kung saan ka man, bilang estudyante, mga kapatid, kailangan kang maging tapat sa Panginoon. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 10, God is faithful who will not suffer you to be tempted above that ye are able. So ang ating Panginoong Jesus ay napakatapat niya. Tayo hindi nagiging tapat sa Kanya, pero siya ay patuloy ay tapat sa atin. Hahayaan na lang po ba nating mawawala yung ating mga sariling katapatan sa Panginoon? Kailangan, mga kapatid, yung katapatan sa ating Panginoon o katapatan natin sa Kanya ay maging stable. Maging na manatili hanggang sa wakas, mga kapatid. Sabi sa Christian Education, page 14, we are living in an age when almost everything is superficial. There is but little stability and firmness of character because the training and education of children from their cradle is superficial. So, sinasabi pa dito na little stability and firmness of character because the training and education of children from their cradle is superficial. So, nandito na tayo sa taon, sa panahon natin ngayon, napaka superficial na po, mga kapatid. Lahat ng bagay mahal, dapat sikat ka, their characters are built upon sliding sand. So ito yung nakakalungkot. Lumalawak yung ating gawain, patuloy tayong namumuhay dito sa sanlibutan. Pero sinasabi dito, yung karakter ng mga kabataan ay hindi nagiging stable, ay hindi naka-build in the rock, which is Jesus. Na built upon sliding sand, na panahon sa pagsubok, mawawalan ka na ng ganang manampalataya sa Panginoon, mawawalan ka na ng pagtitiwala sa Kanya, nakadami-daming mga biyaya na pinagkaloob niya sa iyo, pero mawawala lang din lahat yan sa isip mo. Yun yung nakakalungkot. Yan ang totoo sa panahon ngayon. Self-denial and self-control have not been molded into their characters. Ito yung nakakalungkot. Pinapahintulot ng Panginoon na mangyari yan sa iyo para ma-build yung self-control mo. Mga pagkain, inumin, and self-denial, na i-deny natin ang ating mga sarili. Dahil kapag yun yung nangyari sa ating buhay, mas lalago at makikita si Kristo sa ating sarili. They have been fed and indulged until they are spoiled for practical life.
The love of pleasure controls minds and children are flattered and indulged to their ruin. Ito yung nakakalungkot mga kapatid. Napakadaming mga bagay na nangyayari sa buhay natin na pinapahintulot ng Panginoon. Pero ang tanong, ini-spoiled ba natin yung mga sarili natin? Nawawala na tayo ng disiplina sa ating mga pagkain. They have been fed and indulged until they spoiled for practical life. Parang nasanay na tayo. Para sa sarili natin, mga kapatid, parang hindi na ito masama. Nagiging flattered yung mind natin. Na ito, okay lang to, okay lang. Pero mga kapatid, hindi na pala okay. Kaya pinapakita sa ating pag-aaral ngayon, sa Christian education, na ini-expose ng Panginoon ano yung mga nangyayari sa atin. Kung nananatili tayong naniniwala o nananampalataya sa sarili nating kalakasan, kasikatan, katalinuhan, wala eh. Mga kapatid, pina-flatter lang natin ang ating mga sarili and indulge to their ruin. Nakakalungkot. Kasi sinasabi dito na parang nananatili yung pagiging masasa natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. At hindi natin alam, in our own eye, na tayo ay mapapahamak. Children should be trained and educated so that they may expect to meet with difficulties as well as with temptations and dangers. Makita natin na napakalapit na natin sa dangers, mga kapatid. Yung mga temptations sa paligid natin, hindi natin kayang ma-resist yan until we are submitting ourselves to Jesus. Children, mga kabataan, should be trained and educated. Tayo sa sarili natin, kailangang matrain at maedukar tayo na without Jesus, we can do nothing. Next, bold witness for Jesus. Bilang kabataan, kailangan maging saksi tayo sa Panginoon. Students should not be ashamed to stand up for Christ publicly. So, ano yung pinakita mo pananampalataya? Ipakita mo ito na may pagmamahal sa iyong character. Kaya nga sabi sa Romans 1, verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Hindi natin ikakahiya na tayo nagiging saksi sa katwiran, sa katapatan ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi sa Conflict and Courage, the rulers of the Jews were filled with bitter hatred against John. Bakit? Grabe yung bitter hatred niya kay John for his unwavering fidelity to the cause of Christ. Mga kapatid, kapag tayo ay masigasig sa gawain, pero hindi ibig sabihin na nakikita mo sa sarili mo na you are righteous, ha? Ayaw ng Panginoon na titingnan natin yung sarili natin na tapat, na tayo ay matuwid. Kasi mga kapatid, mas isipin natin mas matuwid ang iba kaysa sa atin. Kasi ang mga rulers of the Jews, kaya sila ay naiinggit, punong-puno sila ng bitter hatred sa kay John kasi nakita nila sa sarili nila na sila ay matuwid. Nakikita nila kay John na napaka masigasig sa gawain ng Panginoon. They declared that their efforts against the Christian would avail nothing so long as John's testimony kept ringing in the ears of the people. Kasi nakikita ng mga rulers of the Jews, si John pa yung mas nakilalang magaling. Kaya para sa mga rulers of the Jews, sa mga scribes and Pharisees, para sa kanila, si John para lampasan yung katwiran natin, lampasan yung pagiging mataas natin. Kasi may pride sila eh. Kaya kapag si John ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, naging tapat, maraming naiinggit sa kanya sa paligid. Nagiging ganun din tayo mga kapatid, di ba? Kapag tayo ay nagiging tapat sa gawain ng Panginoon, maraming mga taong maiinggit sa atin, pero wag natin yung isipin dahil yung Panginoon yung pinaglilingkuran natin. In order that the miracles and teachings of Jesus might be forgotten, the voice of the bold witness must be silenced. Napakaganda po mga kapatid kung gagawa tayo ng tahimik lang. Hindi na magmayabang na nagawa ko to, nagawa ko yan. Ang boses ng Panginoon yung gagabay sa'yo sa paggawa nito. Gaya ni John na tahimik lang siya, pero maraming nakakita sa kanya. Yung mga Pharisees and scribes nga, mga rulers of the Jews, maliban na may bitter hatred sila against John, ay talagang naiinggit sila kay John, mga kapatid. Pero para kay John, wala yon kasi lahat ng ginagawa niya ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kasi kapag gumagawa tayo para sa Panginoon, wala na tayong pake, ano yung makikita at nalalaman ng iba. Yung masasabi ng iba, maging encourage ba yan sa'yo, o ma-discourage ka ba?
para sa Panginoon ka gagawa. Para hindi ka mawala ng tiwala sa Kanya, sa Panginoon. Next is, religion is a way of life, not cloak. May relihiyon ka nga, may pananampalataya ka. Baka sa pangalan lang, that is nominal faith, nominal religion. Kaya ang tunay na religion is your relationship with Christ. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Religion is a way of life, mga kapatid. Faith is not only for church, it should influence behavior everywhere. So, hindi lang tuwing Sabado ka mabait o banal, kailangan kang manatiling banal sa araw-araw mong pamumuhay. Kaya nga sabi sa Colossians 3:17, and whatsoever you do, do you all in the name of the Lord Jesus. So, gawin natin lahat sa pangalan ni Jesus. Sa Adventist home, when religion is manifested in the home, its influence will be felt in the church and in the neighborhood. So makikita sa buhay mo, makikita sa loob ng tahanan mo, yung relasyon mo sa Panginoon kasi nare-reflect yan sa ugali natin. Ano yung lagi nating ipinapakain sa isip natin kasi in our own choice yan eh. Makikita ng ating mga kapitbahay, ano yung ginagawa niya palagi, no? But some who profess to be Christians talk with their neighbors concerning their home difficulties. So ito po yung nakakalungkot isipin. Hindi natin nalalaman, bisan tayo nag-aangkin ng mga Kristiyano, nag-aangkin na taga-suno ni Kristo, pero nagsasalita tayo ng mga hindi maganda, nagsasalita tayo ng mga weaknesses ng mga tao. Ito po yung susuklaman ng Diyos. They relate their grievances in such a way as to call for sympathy for themselves. But it is a great mistake to pour our trouble into the ears of others, especially when many of our grievances are manufactured and exist because of our irreligious life and defective character. Mga kapatid, bilang mga manggagawa, bilang mga sumusunod sa patakaran ng iglesia, ng langit, mga kapatid, huwag nating isipin yung mga kahinaan natin. At the same time, yung kahinaan ng iba. Pero ang isipin natin, yung katwiran ng Panginoon, yung biyaya niya na marereflect sa atin. Kasi ano yung pinupoint sa isip natin, ano yung tinitingnan natin sa araw-araw, yun tayo. Ano yung iniisip natin, yun tayo. So, this is the great mistake to pour our trouble in the ears of others. Kung natutrouble ka sa buhay mo, ipanalangin mo sa Panginoon. Huwag mong sabihin sa kapwa-tao mo, huwag mong sabihin sa kapitbahay mo, kahit yung kahinaan ni kapatid ay huwag mong ipagkalat. Ipanalangin natin sa Panginoon lahat ng kahinaan natin kasi we have time to repent our weaknesses. Kasi si Jesus lang yung strength natin eh. Sa pagpapatuloy, consistency in character. True religion shapes attitudes, decisions, and relationships daily. So ito yung tunay na relihiyon na gagabay sa'yo, magdidisiplina sa'yo, sa attitude mo, ano yung dapat mong iwasan, ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong salitain. Sabi nga sa Matthew 5:16, let your light so shine before men. Para makita yung kabutihan mo, hindi yung sa yung kabutihan, kundi kabutihan ng Diyos na ikaw ang ginamit niya. Kaya ito po nawa yung maging baon natin sa araw-araw. Kaya nga sabi dito mga kapatid sa ating conclusion, Appeals to the Youth, page 45, in His strength, you can reform, but never in your own strength. So you can give the Lord your heart and ask Him to forgive your sins. And if you move with sincerity, He will accept you and make you white and clean in His own precious blood. So wala na pong iba. In His strength, you can reform. Sa pamamagitan ng lakas at biyaya ni Kristo, mababago ako, magiging banal ako, hindi sa sarili kong kalakasan, kundi sa kalakasan ng Panginoon. Your parents pray much for you that you may be consistent, true Christian. We know that our Savior is coming and will take the good and holy, the honest and pure to dwell with Him forever in a holy heaven, where all is beauty, harmony, joy, and glory. I want you to remember that Jesus suffered, groaned, and died for you, that His blood might cleanse you from sin. But there is a work for you to do. May the Lord clearly open to your young mind the plan of salvation and lead you to give yourself unreservedly to Jesus as His, to serve Him continually. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-aaral ng chapter 52 ng Messages to Young People. Kasi pinapaalalahanan tayo na maging consistent tayo sa ating character, maging loyalty tayo, yung loyalty natin sa Panginoon ay mananatili. Kasi kapag loyal ka sa Panginoon, magiging loyal ka rin sa sarili mo at sa ibang tao. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, yung kalakasan ng Panginoon lamang yung tangi nating
kailangan at meron lamang tayong gagawin na gawain. Kahit na pinapanalangin tayo ng ating mga magulang, that you may be, we need to consistent to be true Christian. We know that our Savior is coming and will take good and holy. Alam natin darating yung Panginoon, kukunin niya yung mga banal. Pero before siya dumating, kailangan tayong maging tapat, maging banal dito pa lang sa sanlibutan. While we are striving to be Christ-like. But there is a work for you to do. May the Lord clearly open to your young mind the plan of salvation and lead you to give yourself unreservedly to Jesus. Paano natin binibigay yung sarili natin sa Panginoon? Paano natin iniaalok yung ating unreservedly service sa Kanya? Nagiging tapat po ba tayo sa in a little things? Mga kapatid, panalangin natin yan. Sa ating mga sarili, kailangan tayong magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsusubaybay, sa patuloy niyo pong pakikinig ng ating mga pag-aaral. Marami pa po tayong gagawin ng mga chapter review ng Messages to Young People, mga kapatid. At since ginawa po ito since 2023, pero hindi po ito natapos dahil napakadami po nating ginagawa, kaya ipagpatuloy po natin sa awa at habag ng Panginoon. At maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsusubaybay at muli alalahanin natin na yung ating pamumuhay dito sa sanlibutan, recorded po yan sa langit. Maging tapat tayo sa Panginoon, yung loyalty natin sa Kanya ay nawa manatili until sa pagparito ni Kristo na ating tagapagligtas at kukunin niya ang mga banal at mabuti. Kaya muli, maraming salamat and God bless sa ating lahat.